Sa kalaliman ng gabi, naramdaman ng Quezon Province ang bagsik ng bagyong Nina at pagsikat ng liwanag, tumamba ng malawak na pinsalang iniwan nito. Live mula sa Gumaca, Quezon, may report si Cesar Apolinario. Cesar? Pia, matapos ngang manalasa ang bagyong Nina dito sa buong probinsya ng Quezon ay nag-iwan ng daan-daang mga bahay ang nasira, samantalang dalawa naman ang naitalang namatay. Ang pinaka-apektado, Pia, ay yung mga bayan malapit mismo sa Bicol Region. Pasado alas 3 ng madaling araw, kasarapan ng tulog ng mga residente sa buong probinsya ng Quezon. Naramdaman ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Na may kasabay na pagbayo ng malakas na hangin. Mas nagparamdam pa ng bagsik ang bagyong Nina bago pumutok ang araw. Nagsiguro naman ang mga mangingisda kaya nilagay sa mas ligtas na lugar ang kanilang mga bangka. Ang grupo ng mga pulis na ito sa bayan ng Gumaca, kahit delikado ay patuloy sa pag-ikot. Pinagtatanggal nila ang mga nagtumbahang puno sa mga kalye. Pagputok ng liwanag, unti-unting nakita ang epekto ni Nina. Pahirapan ang pagpasok sa ilang bayan tulad ng Mulanay dahil sa mga nagtumbahang mga poste ng kuryente at puno. Dito nasawi ang 43 taong gulang na si Gregorio Rohel. Ayon sa kapatid ng biktima, nagpumilit daw siyang matulog sa bukid kung saan siya inabutan ng bagyo. Sabi ko nung anak, umalis nila sa kanilang bahay alas 2 ng madaling araw. Ang nabutan ko po ay naipit po ng katawan niyo. Dahil hanggang kaninang umaga ay may banta ng storm surge sa mga baybaying dagat, hindi na nagbakasakali ang mahigit 1,000 pamilya na lumikas sa mas mataas na lugar. 3 ang buntis, mahigit 4 na po ang mga sanggol. 72 senior citizen at 10 PWD ang nagsisiksikan sa evacuation center. Sa Calauag, Quezon, na madalas makaranas ng storm surge, nakuna ng video ng isang residente ang nangangalit na dagat. Hindi naman napigil ng bagyo ang mga residente para dumalo sa misa ng Pasko sa Tagkawayan. Napuno ng deboto ang Our Lady of Lourdes Parish. Matapos ang misa, sinagawa ang tradisyonal na pahalik sa imahe ng Niño Jesus. Tanda na sa gitna ng anumang unos, ramdam pa rin ang diwa ng Pasko. Pia, alam mo by land ang pagpunta rito sa Bicol Region at dito mismo sa Quezon, mula Maynila. Ang napansin lang natin kagabi nung bumiyahe tayo papunta rito, ito na yung kasagsagan mismo nitong bagyong si Nina. Narating namin itong unang bayan ng Quezon ay naramdaman na nga yung bagsik ni Nina, although maulan-ulan lang. Pero habang umaakyat kami papuntang Bicol Region ay lalo pang nararamdaman yung malakas na hangin at yung malakas na pagbuhos ng ulan. At yung bandang alas 3 ng madaling araw, wala na nga talagang tulugan ito. Pati yung mga residente, nakita natin kung paano sila naging aligaga at talagang hindi nagpamorningan na sila dahil hanggang umaga, hanggang alas 6 hanggang pagputok ng liwanag kanina ay talagang malakas pa rin ang pagbayo ng hangin at pagbuhos ng ulan dito sa buong Quezon. Kaya yung paalala pa rin ng mga opisyal dito ay pwede na magsibalikan yung mga residente, lalo na yung mga gustong mag-asiayos pa ng kanilang mga tahanan. Dahil Pia, talagang karamihan dun sa mga bayan na malapit sa Bicol Region ay talagang sira yung mga bahay, talagang napadapa nitong bagsik ni Nina, Pia. O Cesar, sabi mo nga, pagputok ng liwanag, saka nakita yung pinsala. Pero dun sa video mo, nakita rin natin na parang inumpisahan rin nila agad yung clearing operations at yung pagsasaayos ng kanilang lugar. So sa ngayon, masasabi ba na lahat ng lugar talagang madadaanan na at mapupuntahan, mahahatiran ng tulong, Cesar? Alam mo, yun ang nakakatuwa rito sa mga taga Quezon. Talagang nagtutulungan yung mga residente. Nakita natin nung
bumabiyahe tayo, may mga nakikita tayong mga otoridad. In fact, alas 3 sa madaling araw, nung kasagsagan ng Bagyong Nina at nang talagang bumabayo si Bagyong Nina, ay may mga naglilibot na mga otoridad. At lahat na nakikita nila na buwal na puno, sila na mismo ang nagtatanggal, tumutulong yung mga malalapit na residente dun sa lugar na yan. Talaga Pia itong mga kalye rito nung madaling araw hanggang mag-umaga, nung pagputok ng liwanag, talagang hindi ka makakalusot dahil yung mga malalaking puno nakaharang sa mga kalye. At dahil nga matulungin ang mga taga Quezon at nagbabayanihan ay talagang naalis agad ito. Bandang alas 10 ng umaga Pia hanggang alas 12 ay wala na kaming nakitang mga na-stranded na mga nakamotor dito, ay mga nakakotse, ay mga bus. Talaga nakakadaan na sila sa mga major highway, pati doon sa mga minor roads, Pia. Importante kasi, Cesar, na maklear agad yung mga major highway, major thoroughfare. Pero kanina, nasabi mo rin na pinapauwi na yung mga residente mula sa mga evacuation center. So, ibig sabihin, Cesar, wala nang naiwan? Walang mga pumili na maiwan muna sa evacuation center? May mga naiwan pa rin, Pia. Ito yung mga residente na talagang napadapa yung mga bahay nila, yung walang matitira na. In fact, may lugar kami rito, isang baryo na pinuntahan, ay may mga bahay doon at dikit-dikit mga gawa lang sa light material ay talaga napadapa ng bagyo. Ang ginagawa naman ngayon ng mga residenteng ito, yung mga lalaki, mga ama, sila yung nagtutulong-tulong na magtayo muli ng kanilang mga bahay. Samantalang yung kanilang mga asawa at mga anak ay nasa evacuation center. Bibigyan sila ng ilang araw para lisanin ng evacuation center at magbalik sa kanilang mga bahay. Yun ay kung maayos na ng tuluyan yung kanilang mga titirhan at decent place para makatulog sila na maayos matapos itong bagsik ni Bagyong Nina. Alright, Cesar, mag-ingat kayo. Maraming salamat, Cesar Apolinario.